Recently, medyo na-busy na ang person dahil meron na tayong ganap dito sa Finland. We're finally done on our first day of school. Uy, ang cute niya. Libre ba ang pag-aaral ng Finnish language? So here's a quick recap of our last weekend's ganap before ako mag-start ng Finnish language. So nagpunta kami sa Hoplop and Leo's Play Area. So ito daw yung biggest indoor play center chain dito sa Finland, which offers a variety of fun activities for kids and also for adults. So talagang nag-enjoy ang Junakis namin dito and also kaming parents. Meron din dito kainan. Bili tayo. Burger. Okay. Thank you. Pinaunakas niya, yung mga girl. Happy ka sa mga girls. Apo. Yung kambal. We also went for a car wash dahil sobrang dumi ng sasakyan namin. And then we ended the day in Huadu Sushi Buffet in Hakaniemi. Gucci. Hotdog na Gucci. Huba ilta kaikule. Nita sinule kulu. Kamusta yung mga nag-apply na ng family ties, nag-apply ng work, going here to Finland? Kamusta yung application? Recently, medyo na-busy na ang person dahil meron na tayong ganap dito sa Finland. And I'm currently starting my Finnish language training. So, nag-start ako nung Monday and today is Friday. So, TGIF, Huva Bicon Lopua. If you're curious kung paano ako nag-apply ng Finnish language training and kung libre ba yung pag-aaral ng Finnish language dito, so please stay tuned on this video. Hi guys! Welcome back to another video. So ngayon, i-unbox natin yung parcel na kinuha ko last night. Actually, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ba nagpipick up ng parcel dito. Kaso kagabi, nung nag-video ako, hindi ko napansin na hindi pala siya naka-record. So, very epic fail siya. Anyway, dito sa Finland, alam nyo ba na hindi uso yung door-to-door delivery kapag nag-order kayo online. So, pinipick up siya sa mga parcel lockers. Dito sa Finland, they say na yung mga parcel lockers daw are the most convenient way to send, receive, and return parcels. Well, for me, yes, nakakatuwa siya kasi it's something new kung paano mo makakuha yung parcel mo. But it's not that convenient, lalo na kung winter. Kasi yung akin, kinukuha ko siya like 5 to 6 minutes or maybe 10 minutes yung lakaran ko para mapuntahan yung locker na yun. But yeah, anyway, let's unbox this parcel. The first item that we got here. Sobrang excited ako actually makuha tong parcel na to kasi may mga gamit ako dito na gusto ko for our Osmo. So, first one is this one. Ito is yung multi-use magnetic mount for the Osmo. Itong magnetic mount na to is nakita ko to kay Hazel King na vlog. So, recently, ko lang siya nakita sa YouTube. So, siya ang nakabudol sa akin nito. Pero yung link na binigay niya is from Shopee and Lazada. And buti na lang, may nakita akong ganito sa Shein din. Later, tatry ko to sa Osmo. Para pwede nang idikit yung Osmo sa mga bakal-bakal. So, ito yung tsura niya. Mamaya tingnan natin kung gumagana siya. And then, next on the list is another one for Osmo. So, sabi ni Hazel, kapag daw
bumili ka nitong magnetic mount, hindi mo na raw kasi magagamit yung original case ng Osmo. So, you need to buy this one. Pang cover sa mismong camera. Ayan, ganyan. So, ito yung pang protect sa mismong camera kasi very sensitive yung gimbal ng Osmo. So, I think okay din siya, maganda din siya. Pero yung original case kasi is para sa akin mas madali kasi straight lang siya, then poop, ganun mo lang yung Osmo. So, okay na siya. But, it's more protective kaysa dun sa original case, I guess. Nag-add din ako ng ibang items para magkaroon ako ng free shipping sa Shein kasi ayoko magbayad ng 6 euro. Dagdag na lang ako ng other items. So, ito yung kinuha ko. So, ito is for ear protector kapag winter. Yan. Actually, kung di ko lang kung magagamit ko pa siya ngayon dahil halos patapos na yung winter, but white yung binili ko para maiba. Ooh! Nice! Uy, ang cute niya. This one is nice. And bumili rin ako ng bracelet. I hope lang na hindi siya agad mag-tarnish. Mura lang kasi to. Like 1 euro ko lang to nakuha. Nakaganyan pa siya, oh. Ayan. Ayan. So, ayan siya. Oh, ang cute. Di naman siya mukhang 1 euro lang, di ba? Ayun lang yung binili ko kasi yung priority ko talaga is yung for the Osmo, yung magnetic mount. Tada! Nag-transform na yung Osmo namin. Wala lang siyang lagayan ng wide lens kasi yung original case nito is meron siyang magnetic sa loob. Ito yung original case ng Osmo. Ito yung ano niya, yung wide lens. Magnetic din siya dyan. Ito ko rin siya dito sa inyo. Sa phone ko, kung saan siya nakadikit. Ayun, sa may lock ng pintuan namin. So now, let's discuss naman yung about sa aking Finnish language training. In-apply ko po siya sa TE Palvelut. Si TE Palvelut po is part ng government agency, I think, dito sa Finland, na tutulong sa'yo para makahanap ng trabaho. Paano ba kayo makakapag-apply kay TE Palvelut? Check nyo lang po yung municipality ng residency nyo dito sa Finland or yung address nyo. For example, Vanta. Hanapin nyo po kung saan yung TE office dito sa Vanta. If you're in Helsinki, hanapin nyo po kung saan ang TE office ng Helsinki. Or if in your province, yeah, same lang din po. Ganun lang siya. And then, sasabihin nyo lang kay TE na mag-a-apply kayo as an employed person. And then, mag-fill up lang kayo doon ng forms. Yung sa akin, yung naging process is ganito. Nag-fill up ako ng form, and then sinabihan ako na mag-antay ako na magkaroon ng personal coach. Kapag may personal coach na kayo, imi-meet ka niya face-to-face, and then you will discuss kung ano ba yung gusto mong mangyari dito sa Finland. Like, gusto mo na pa maghanap ng work? Gusto mo ba maging entrepreneur? Or do you have anything na gusto munang gawin before you get employed? Then, gagawan ka niya ng integration plan. So, during our meeting with my personal coach, sinabi ko na gusto kong mag-aral ng Finnish language. Pero while processing my application for that, i-require ka ni personal coach mo to look for a job or to consistently look for a job. So, siya rin yung mag-integrate sa inyo for the language assessment. So, meron pa yung Finnish language assessment. Sabihin niya sa'yo kung saan ka pupunta, saan ka magtitake ng test. Para ma-assess nila kung saang language training ka ilalagay dahil meron diyang slow, medium, I think, and fast-paced. After that, ayun, mag-aantay ka lang kung kailan ka nila mabibigyan ng school, kung saan ka mag-start ng school, and then you'll go there. That's it. Libre ba ang pag-aaral ng Finnish language? I would say na wala siyang bayad, pero hindi siya libre. So, quite confusing, di ba? Wala siyang bayad in a way na literally na wala kang ilalabas na pera. But I would say na hindi siya libre in a way na itong kasing kind of services dito sa Finland is public benefits that are funded by paying taxes. I know na may mga kababayan tayo na maraming nagrereklamo na mataas yung cost of living, maraming tax na binabayaran, but I would say that we are still grateful to be here kasi alam mo yun, na nararamdaman mo and na-utilize ng maayos yung mga taxes na binabayaran mo, and you can
have that public benefits, including this, yung pag-aaral ng Finnish language. Lagi namin sinasabi na mahirap yung pamumuhay dito, but the quality of life is different. So, if you are here or coming here through family ties, I highly recommend na dumaan kayo with this language training kaysa dumiretso kayo for looking for a job. Pero kung meron naman na kayong naka-reading work pagdating nyo dito kahit dadating kayo as true family ties, well, syempre, mas okay yun, much better. Actually, dito naman yung mga Finnish, karamihan ng mga Finnish knows how to speak English, but yun nga kasi nagkaroon nga ng strict policies or regulations, including sa job requirement. So, most na hanap nila is yung marunong din ng Finnish language. I hope na samahan niyo ako with the journey of learning the Finnish language. So, I'm showing you kung ano yung mga na-video ko on my first day. Outfit check! Haba pa na lalakaran ko. 13 minutes walk. School update, we're done na. So, ang bilis lang, 2 hours lang kami pumasok ngayong araw. And grabe na overwhelmed tayo sa mga naging kaganapan kaya hindi na ako nakapag-video. Update also, meron na ako kasama dong dalawang Pinoy, dalawang kuya. Tapos yung katabi ko doon is a Sri Lankan na babae. So, I think magiging friends kami. Dahil mukha siyang friendly. Tomorrow, same pa rin yung pasok 12 to 4. Pero maaga kami pinauwi ngayon, 2 p.m.